Okay, Diyos mo rin na panggisin na boss. Ako si Joseph, sari-sari store owner. Inias ko ay mini podcast. Ngunyan, agad na po ng Martes. Kipunta lang mag-report sa Indo ang mga bagong presyo. Asin, si mga pagbabago mula noon hanggang ngayon. Tara, punanta na. Doon mga sa mga price update. Ngunyan na si Mana, siyempre kakatapos pa lang ka mga New Year's celebration. Kaya si mga nag-isuro celebrate pa dyan, mga post-celebration pa. Happy New Year po sa inyo po. As in, Happy Three Kings at the same time. Ngayon po, si mga nag-abot po mga supply ta, pipira pa lang pong supply, di pagayo gabos na nagbubuk sisto yung mga supplier. Sa katunayan po nga ni kaayan, si mga diaper, tama pa si Ahinte, di ba naglalaog. Si Nestle man, di pa man naglalaog. Tapos si Sarap pang supply, di pa man naglalaog. Tapos yung mga supply, halos di pa man naglalaog. Ang Sarap pala naglaog, kasi bagong aga, yung sa mga supply sa BH3. Parang siya nag-book. Okay. Ano po naman pala si mga update sa price? Okay, ang increase po ang presyo kung pa lang po kang pizza no, si mga 8 kg gasta. Nag-increase siya ng almost 25 pesos per tank. Sa ngayon po, ang presyo niya na po, ang Phoenix 1010, ang SB 960. Yun na po ang selling price. Kaya naman po naman sa store naman ibang basic commodities, let's say asukal, harina, halos man naman siya gayang movement, ibang gaya siya nagkirang presyo. Pero ang ang tawag ko yan kang 900 grams na brown sugar, dati pag-aray 60 pesos per 900 grams. Ang wash sugar na naman, presyo na pag nasa 67 ang price na kayan. Halos dati pag-aray kapares pa rin last year. Bagaman po naman sa harina si mga parulutot na dyan yung fried chicken, mga kakanin na ginagamit ninda ang harina. And hindi po ang presyo po niya dati mang po gare as usual 35 pesos per kilo. Ang sarap pa po dyan, itong mga cracker pa lang sa update sa bagong produkto ng Gabos sa Tuya, ikaw lang tambat, butter coconut ba yan? Butter coconut. Iba na po kita nabot kaya ang Skyflakes, yung condensed, saka yung plain, saka pita. Yan po si mga nagabot ko sa bawang stocks. So tikbuk pa po yan last year. Yan pa lang po siya na-deliver. At ngunyan, mapamanggayon dakol ng mga kitang i-update sa mga price, ang mga presyo baga halos stable naman. Siguro mas magayon pag-urlayan ngunyan si bago na naman na paglalakaw kang business permit. Ano po? Last year, nag-iwam siguro yan, nilakaw yan ni Mrs. Tapos si Mrs. ang pwede naka-assign dyan sa mga relakawang ka mga papilista. Siguro it only takes 1 day. Sana naman ngayon na taon 2026 mag-ibos na ni Sarong Aldaw tanganin day gayo maperusyo sa trabaho. Sabi ko nga na ikan mag-absent lang sa niya kung pwede mga Sarong Aldaw lang tanganing day gayo maperusyo sa mga aki. Kasi siyempre ang mga aki pag mo niyan na promo nang palang ang karlasihan ma-absent na naman si teacher kaya rin mga aki. Kaya may naisipan ko na iranita na lang niya ako sa mga biyernes ang paglakaw, tatangan niya akong kaninbaw na gayo makasupog na napuro lang pala ng klase tapos absent agad. Anyway, sana ang babayaran ta ng mga yan sa City Hall. Siyempre as usual ang mga bayaran ta dyan pimilog ito pong kita naman sa business clearance, sunod si Asidula, business clearance, sunod assessment ng naman sa City Hall. Nakalag naman yan naman siguro sa mga renewal na mula ang ginigiribo, aram naman nila ang mga requirements. Pero igwa pagkatang dapat naramdaman ito bang last quarter ng payment naman sa
quarterly income tax return. Tapos siya ang binabasihan, lalo pa ko mga renewal. First quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter na itong percentage tax. Siya po ang binabasihan para mag-compute kang mabayaran ta sa syudad. Ano pa? May nalingwang pa daw kita. Siguro naman ko garari pala sa Sidula, pero hindi kayo sa Naga, mas magyan-gana ang pag tasaro lang parang pabilog lang siyang sarong lugar na dumang mga gabos mong kukuha. Yawan na dumang gabos. Di ka na magpardo dalagan kung sensa ng mga departamento na rin pang opisina duduman mo, tayo na lang po sila sa sarong lugar. Yan po ang karahan po hindi sa Naga. Siyempre, pasiguro nag-aaray kita ng tamaorang mo na panahon, malak nga niya sa pimirong adawang klase, maoranon. Tapos, kung magsurod pa ng mga aldaw nila, pag-aaray kayo ng sitwasyon, malamang na ang aldaw na Martes, baka na naman dahil klase. Siyempre baga, maoran. Sana di man lugod, nganing ang mga tao makapaglawas-lawas na naman. Siyempre, pag ang tao permiyaw sa laog kang harong, maluya man ang bintatakan sa mga negosyo, maluya ang negosyo pag maoran, tadi sila nakakapagrarabas. Mas maray pag mainit, na sige lang yan relakwat siya, pag nagkaguruto may ma-restock. Magbakal yung mga kakanon. Kaya po, yan po muna si nag-ibot ang mga updates. O ulitin ko pag-iaray, ang LPG taman lang po baga mga nag-increase. Nag-increase po siya ng 25 pesos. Sa itong ibata naman pong produkto, as usual pag-iaray, dahil man siya nag-increase, dahil man siya nagbaba. Tapos sabi ko gaya sa mga bago ta po nagabot mo yan, araw sa bago ang nag-deliver pa man lang po yan, Skyflakes, plain, butter coconut, yung kondensada, at may nagabot ng manggagit ang mga harina, asukar, lana, ano pa. Kapag pa yun, may mga plastic pa nga ni. Kaya lang, ang mga price niya naman, dahil man siya nang-hira, kaya dahil ko naman siya nag-record kung si presyo ka to. Dahil as usual pag-aaral, dati pag-aaral dahil man siya nag-move, okay, maghira ang presyo. Budaman naman kita sa mga pagbabago na ginarigigibuta. Ngayon, siguro kung nagkalag-kalag ka mo sa tindahan, continuous pag-aaral ang pag-adjust. Pero ang pinaka main purpose lang naman talaga kain ay makapag-communicate sa industry, sa kuya mga suki. Siyempre naman, kaya po naman ang suki, tang i-update sila ka mga presyo, nganing pag nangidi ka mo sa yung tindahan, gusto yung tindahan, di na po gayo kita magkakirigig ang presyo. Ano po? O sistema, kan pag-deliver o pag-inform sa indo, kan mga presyo, pag-update, tayo nila po ang panahon-pangon yan, technology, oriented na. Ang tao, gabos-gabos may cellphone. Gabos nag-scroll sa cellphone, alas permi nilang katahil, permi nilang dara. Kaya mas madali ang pag-communicate. Kaya yan, ini po ang naisipan kong mini podcast. Ang sarap po pag mini podcast po, syempre yan lang po ako sa laog kang sa kong tindahan. Nagkipag-istoryahan, kampang ko po ang camera. Tapos may igaw kataning microphone na duwang naka-set up dito sa table, tapos sarap naman nakakabit sa kuyang badok. Yan po ang style ta. Siyempre kayo po ang tagaray, siyempre paano kita makaka-deliver ng maray na mensahe kung di ka magtiwala sa mga sabihin ko. Siyempre, may tiwala ka mo sa kuya. Panduwa, kayo po ang taman maka-build up ng maray na komunikasyon para sa indo. Ang pangatulo, siyempre, pag well-informed, accepto yung mga kliyente, accepto yung mga suki, may ganyan kasi na magbisita sa tuyang tindahan. Ano po? Yan ang mga maray na tiisip ko na kung baga sa direksyon, yan ang pasindirig magigitang direksyon. Naghahali ang panahon, nagbabago, gabos man siguro baga kita nagbabago. Itama na nadagdag ang edad, kaya punta mag-innovate. Siguro pati na ka sa tong parte kang innovation na tigigibo, pag-update. Dati tindahan na medyo magulo, ngayon tigigibo na po siyang mas medyo neat nakadikit, baga pinupuro-pulido ta.
tanganing ang pagbantay, ang pag-asikaso kan tindahan, ang pag-asikaso kan sari-sari store, medyo naka-organized na. Bako na gayang surok-sukan na maray. At siyempre, ang tinatawan ng prioridad, so medyo convenient naman sa paghiro-iro. Napiling mo yung walang sa loob sa imong sala. Ano po? Most of the time, yung nga tayo sa loob ng tindahan, kaya naisipan ko na why not mix na yung ng ideya na may tindahan, tapos may living area. Ini sa konsepto na isipan ko, sa kuya sa diri, ang mas magayon na style, daydak kay po magpararabas-rabas, yaw lang hindi, nagkipag-istoryahan, nakakapag-give ako ng content, hindi sa tuyang mini podcast. Siguro ini ang pinakamagayong tang interaction. Sooner or later siguro, kung kaya hindi po sa kuya naman kung naro siya po nindo, ang sarap ko pong tukawan ng Dio, may nakalag po dyan na question mark. Gusto sabihin po kahit may isang question mark, gusto sabihin iyan ang satuyang future ng mga kliyente. Siya nagrepresenta sa satuyang mga future na clients. Kumbaga, ang mga kaiponinda, kaipuhantang masatisfy. Siyempre, kita nagnegosyo, ang pinmetang iniisip kung paano ito matao ma-deliver si mga kaipuhan sa itong mga suki. Anong sendang kaipuhan? Tanganing, siyempre, pag na-fulfill mo sendang mga kaipuhan, malag sa tuya, kaya ng binta. Siyempre, kung may binta ka, ikaw kaning income. Baka daw po. Okay. Pero, siyempre, gariyan mga differences. Kasi namaragay ng kaniba, dahil nga ako ning nabinta. Sabi ko, pwedeng nakulong ka nga ni nabinta, pero gano'n naman sa iyo mong kinita. Diba? Okay. Yan siguro another time, another episode, siguro yan ang ulay-ulayan daig diyo. Binta, ano ba yung kita, ano pa? Paano mag-mark up sa mga produkto? Kasi ang mga produkto ta naman kaya, siyempre, pag organisto yung sari-sari store, nakulong kita mga product items, pero mas magandang pag-retail. Kapag nag-retail ka kaya, siyempre medyo may kita ka talaga duman. Unlike itong mabakal sa imo ng mga karabangang design na, o kaya hawandasan, o kaya basta medyo dakol na items, siyempre mas lesser ang markup mo duman. Kumbaga, yun ang sistema kang kaya punto talaga na siyempre, paano mabukal sa mga sari-sari store kung mahal-mahal naman na sa imong presyo. Kaya po tama na i-adjust. Tanganing itong mga sugita, patuloy pag-aren na magtangkilik kan sa tuyang sari-sari store. Ngayon po, dahil ininang panduwatang episode, siguro baka napalawag na sa kung kada dahil na hindi mo niya nabanggi, sabi ko nga na pag Martes na aldaw, naka-upload na niyo. Kaya mo niya nabanggi, today is Monday evening, nag-record ako at the same time, kaya po ang kaining mag-editing and then post agad. Dahil hindi ko lang yung mga chichiburichi. Sige po, see you again sa susunod ang episode. Di mo paglingawan. Kung nagustuhan din po ang sa Kuyang mini podcast, sana po, i-follow niyo ako sa Kuyang social media platform, sa Tuyang Facebook, o kaya naman sa Tuyang YouTube. Diba naman sa Tuyang YouTube, ang sa Tuyang po naman na title ka sa Tuyang YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. O yan na po, pangkuhan na po yan. Saka naman, i-follow na lang po nindo sa Kuyang sa Kuyang Pagaranduman, ang nakalagpo Pagaranduman, Joseph Vergara. Siguro, magkameribid na lang kitang maray. Okay. Diyan na po siguro muna magtatapos sa Tuyang mini podcast nga nabanggi. Ini po ang Tuyang pangduwang episode. Salamat guys, ito ka boss. Sana po, kita-kits kita sa sunod. Ay, halata ka pala, makamalingawan. Di po sana kayo, kita magka, magpahit kayo misa, sabi ka,
sige ta ngayon, baka magkasarawan kita. Sana di po kamo sa awan ng kakadango o kadadadalan. Sige lang kung dadali di sampang kang camera. Okay po, bye-bye. See you again. Mwah.